Hello, isang pagpalang araw po muli sa lahat ng aking mga viewers, followers at subscribers. So ngayon po ay linggo dito sa amin sa Scotland. So magluluto po ako ng aking lunch. At ang aking ipiprepare ngayon ay ang aking pork shank. I-roast ko ito. So ito. So ipapakita ko sa inyo ito. So ito yung pork shank na nabili ko sa butcher. So mura lang ito. Dito nabibili ko ng 4 pounds ang isa. So, 4 pounds yan. So, mura lang dito sa amin ang pork shank. So, ito yung aking pork shank na nabibili dito sa amin sa butcher. So, mura lang ito sa amin dito sa amin kasi wala namang gaano mahilig dito ng mga puti. So, normally, mga laman-laman lang sa kanila. So, kaya dito, yung mga ganitong pork shank, kung tawagin sa Pilipinas is crispy pata. Pero dito wala nang paa, pinuputol na yung paa. At itinatapon lang nila. So ito lang binibenta nila. So mura nito. So 4 ang isa, 4 pounds. So mga magkano yun sa piso? 7 times 28. So mga 220. Palagay natin 230 lang piso ang isa. Oh, laki nito. Siguro tumitimbang to ng mga 2 kilo o 1.8 siguro. Ayan. Mabigat. Kung gagawin ito, i-roast ko lang siya. Hindi ako mahilig kasi mag-crispy pata ng prito. Mamantika kasi gusto ko ito na lang, roast na lang. So, hiwa-hiwaan ko siya. Tapos lalagyan ko lang siya ng salt and pepper. Yan, para mag-penetrate yung seasoning niya sa loob. Hiwaan ko lang siya. Tapos i-roast ko lang siya. Gustong gusto ito dito sa amin. Alaga ko. So, hiwaan ko lang siya. Yung aking seasoning dito, meron na akong ginawang seasoning. Yung mix na siya. So, ayan siya. Lagyan ko ng salt and pepper, saka paprika, saka herbs. Halo-halo na siya. So, lagyan ko lang siya ng seasoning nito. So, lalagyan ko pala muna siya ng olive oil. So lalagyan ko muna siya ng olive oil, pupunasan ko. Ayan. Buong meat, lalagyan ko siya. Tama lang, hindi na gaano marami. Para mas dumikit yung ating seasoning. Dito sa amin, mura lang naman ang olive oil. So ito yung aking ginagamit dito pang loto, olive oil. So lalagyan ko na siya ng seasoning. Ayan. So please like and share sa aking YouTube channel Shiptor para lagi kayong updated sa aking mga video na pinopost. Dahil po sa bawat subscribe nyo sa aking channel, kayo po ay nakakatulong sa aking layunin na makatulong sa kapwa. Dahil po ang aking channel is for charity. So ngayon ay nasa 57 subscriber na ako ngayon. So that time na pinapasahod na ako ni YouTube, lahat ng aking kikitain ay aking ibabahagi sa kawang-gawa. So, at ito naman ang aking layunin sa aking pagbablog. So, yung aking pagluluto ay hindi ko naman lang lagi ginagawa ito para may maipost lang. Ito po ay araw-araw kong ginagawa dito sa aming bahay para sa aming lunchtime, dinner. At para ma-share ko na rin sa inyo at maipakita yung aking mga niluluto dito. So, hindi lang po para maipost. So, at least niluluto ko ito sa mga aking mga anak dahil nire-request nila ito. Pag-miss nila ito eh. So, papakita ko sa inyo kung paano ako dito mag-luto na mga ganito. At least dito sa amin, mura ito. Marami kami nabibili dito na talagang affordable. So ayan po siya. Siya laging ilagay ko dito sa aking roasting ng pan. So mamaya uurasan ko to para may share ko sa inyo kung gaano ko katagal niluluto. So lalagyan ko rin siya ng thyme, herbs para mabango.
Ang mga herbs dito sa amin, napakamura lang dito. So nagtatanim lang ako dito sa garden namin. Ito dried na ito. Pag gusto ko na sariwang nilalagay, pumipitas lang ako dyan sa garden ko para mas mabango. Para mas mabango yung aroma ng meat. Meron mga ganitong herbs. So ayan guys, ready na sa ilalagay ko na sa oven. Make sure na ang oven niya pag magluluto kayo ganito, make sure na naka-preheat na siya. Lagay mo niya sa 250 Celsius para mas mainit na siya. So itong aking recipe ngayon ay napakasimple lang. Kahit sino pwedeng gawin ito as long na meron kayong mabiling ganito. Tapos meron kayong oven, so makakapagluto na kayo. So ilagay natin sa oven yung aking roast shell. So orasan natin para ma-share ko sa inyo kung ilang oras ko lulutuin. So ngayon is na 11 o'clock in the morning. So habang nasa oven yung aking roast shank, mag-prepare naman ako ng aking vegetables. So ito yung aking asparagus, aking bean sprout, yung maliliit na parang cabbage ito eh. Tapos naman ako ng baby potato, i-roast ko siya. So yung aking roast, i-roast ko ito mamaya pag maluluto na yung aking roast pork. Tapos itong aking namang i-steam ko lang ito. Masarap kasi ito eh, pang papakin. I-steam ko lang yan mamaya para last minute. Tapos itong aking asparagus, babalatan ko muna siya. Tapos i-steam ko rin. Tapos iluluto ko lang siya sa butter. So ito, mas maganda to binabalatan bago ilutuin kasi yung balat nito mahirap tunawin. So ilalagay ko lang ito, tatanggalin ko yung balat bago ko i-steam, tapos isusuti ko lang sa water. Masarap ito, favorite ito ng aking bunso. So para at least may partner yung aking roast pork shank. So ito, nabalatan ko na siya oh. So i-steam ko lang siya ng half cook, tapos lalagyan ko lang siya ng butter, salt and pepper. So ayan siya, half cook lang siya, huwag yung overcook. So ito, i-steam lang natin siya, kailangan half cook lang siya, kailangan huwag mawawala yung kulay green niya. So ayan guys, kumukulo na oh. So kailangan half cook lang siya. Tatakpan ko lang siya. Tapos i-set aside ko siya. Ayan. Set aside. At maluluto na siya doon. So ito naman aking steam na. Ayan. So ayan, nag-click na si Salad Master. So it means nag-ano siya, kumukulo na siya. So ayan, kumukulo na siya. So ngayon, slow cooker ko na siya. I-adjust ko yung temperature hanggang sa maluto na siya. Ayan. So nawala na yung ingay niya. So ilipat ko siya sa kabilang side. Ibalik ko si asparagus at lalagyan ko siya ng butter. Tapos seasoning. So yung asparagus ko, green na green. Hindi siya nawala. Hindi nawalang kulay. So lagyan ko siya ng butter. Salt, and then black pepper, tapos takpan ko lang siya ng slow cooker kasi kailangan half cook lang siya. So kaya tignan nyo yung aking asparagus.
napakasarap nito, crispy. So, ready na yung aking asparagus. Yan, tatakpan ko lang siya. Half cook. Tapos yung aking sprouts, ayan sa kabilang side. Oh. So, ready na rin siya. So, habang nasa oven yung aking roast pork, naka-warm na yung aking asparagus at bean sprout, ipiprepare ko naman yung aking baby potato. Ay, roast ko naman siya. So, yan. Ready na yung potato ko. Lalagyan ko ngayon ng olive oil. So, lalagyan ko nito ng olive oil. Ayan. Ayan. Para ito-toast ko lang siya. Tapos, lalagay ko sa tray. Tapos, lagyan ko ng seasoning sa herbs. So, pag na-toast na siya, ilalagay ko dito sa aking baking tray. Tapos, ikakamada ko lang siya. So, lalagyan ko siya ng thyme, herbs, para mas mabango siya. Mas malasa yung roast pag mayroong laging mga herbs yung ganito. Tapos, lagyan ko na rin siya ng seasoning. Yung pinakita ko sa kanya kanina na mix. Ayan o. Nilagay ko sa roast. Sprinkle ko lang yun dyan. Kaysa maglagay tayo ng seasoning pa one at a time. Ito, mix na to. Tapos, tinatabi ko lang. Pag may mga ganitong roasting ako, halo na lang siya. So, salt and pepper, paprika, yan. Yan po ang seasoning ko. So, ayan guys. So, ayan. Pag naluto yan, magandang kulay dahil mayroong paprika. So, ngayon, nakaka 1 hour na yung aking roast pork. So, ilalagay ko na aking potato sa ilalim. So, titignan natin yung ating roast pork. So, yung roast potato ko, ready na siya. So, yung roast pork, titignan natin kung ano, kanyang temperature. So, guys, luto na yung aking roast pork. Nasa 180 degrees na siya. Siya. Oh. Roast potatoes. Yan ang aking roast potato. Yan, ito na siya. Tapos yung aking dalawang roast pork. Yan, ready na siya. Yan. So ayan guys, luto na yung aking roast pork shank. Roast potato ko, tapos yung aking asparagus, imusok na. Tapos yung aking bean sprout. So, ayan. Titikman natin itong aking recipe ngayon. Delicious lang. So muli, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Hanggang sa muli pong aking mga video na ipopost. So God bless po.